Kung darating sa buhay mo ang pagkakataong alam mong gusto din ng puso mo, huwag mong hahayaan na makalampas ito. Kasi ang minsang pagkakataon, kapag pinalampas mo, maaaring di na muling bumalik at tuluyan ang maglaho dahil pinakawalan mo. Kaibigan, huwag mong kalimutan mag-subscribe sa aming channel at huwag din kalimutan i-click ang notification bell at subscribe button. Subscribe na! Sabi nga nila, may tadhanang kahit hindi mo hiniling, ay kusang darating. Kaya siguro dumating si Miguel. Kasi siya yung tadhanang hindi ko hiniling, pero dumating siya upang pasayahin ang puso ko at punan yung kakulangan na iniwan sa mapait na nakaraan ko. Naalala ko pa noon, ang tanging hiling ko lang ay ang maging masaya. Pero sa pagkakataong ito, nararanasan ko na pala ang munting hiling ko sa nakaraan ko. Masaya na ako, kontento na ako, at saka wala na akong may hiling pa dahil natagpuan ko ng tadhanang hindi ko na muling iiwan at aalagaan ko hanggang sa dulo ng walang hanggan. Tito Alberto, sa wakas, malapit na tayo. Nakakapagod dun sa barko. Nakakahilo pa. Oo nga, Miguel. Nakakapagod dun sa barko. Pero, handa ka na ba? Kasi ilang saglit na lang eh. Makakauwi na tayo. Oo naman, Tito Berto. Pagka-uwi natin sa inyo, maliligo na ako kaagad para mabango. At para malinis na malinis. Uy, Miguel. Kalmahan mo naman. Hindi naman dapat laging ganun. Pero kung gusto mo, ano pa bang magagawa ko? Tito Berto, alam mo, kunwari ka pa. Gusto mo din naman. Oo na, Miguel. Ikaw kasi ang sarap mo. Hindi ako makatanggi. Pero, dalawin muna natin si Don Ramon pag uwi natin. Sige, Tito Berto. Tara na. Kaya ito, pagkabaan ng barko, biyahe naman pa uwi sa bahay. Sabik na din talaga akong makauwi. Kasi naman, halos 5 taon na din pala ang nakalipas. Marami na siguro ang nagbago, pero okay lang yun. Ang mahalaga, makakauwi na ako. Kasama si Miguel. At sa paglipas ng mga oras, nag-uusap lang kami ni Miguel habang nagmamaneho ako. Siya naman kakwentuhan ko na nakahawak lagi sa temtem ko. Hindi na nagsawa Kaya naman, nang makarating kami, dumiretso muna kami sa hasyenda ni Don Ramon. Pagpasok pa lang namin, sobrang naging masaya na ako. At ayun, nakikita ko na si Don Ramon. Nakaupo sa harapan ng malaking bahay niya. At tila ba, kanina pang naghihintay sa pagdating namin ni Miguel. At pagtigil ng sasakyan, bumaba na kami kaagad. Si Don Ramon naman, tumayo siya at sinalubong kami ni Miguel. Nabakas ang saya sa kanyang mga ngiti. Sa wakas, pinagtagpo na kayo. O siya, mamaya na tayo magkwentuhan. Nagpahanda ako ng tanghalian kasi alam kong gutom na kayo.
Ha? Paano nyo nalaman na darating kami, Don Ramon? Nag-chat si Miguel sa akin. Didiretso daw kayo dito, malapit na daw kayo. Kaya nagpahanda ako ng kakainin. Kasi gutom na daw itong si Miguel. Tama ka, Don Ramon. Gutom na ako. Kasi naman, si Tito Berto, lagi na lang hotdog ang pinapakain sa akin. Hindi naman nakakabusog yung hotdog niyang malaki. Wika ni Miguel kay Don Ramon. Grabe naman yun. Natawa na lang talaga ako. Taba, iniwan na ako ni Don Ramon at ni Miguel. Parang sobrang close nila. Uy, teka. Hintayin niyo ako. Wika ako kaya lang. Di ako pinansin ni Miguel at Don Ramon. Kaya eto, nakasunod lang ako sa kanila. Dito sa gilid ng malaking bahay, kung saan nakahain ang tanghalian namin. Pagkaupo namin sa hapag, nagsimula na kaming kumain tapos halatang sobrang close si Miguel at Don Ramon. Nakakatuwa tuloy silang makita. Ang pagkawala ko siguro ang dahilan ng pagiging close nilang dalawa. Berto, iho. Aalis ka pa ba ulit? Don Ramon, baka hindi na po. Kasi kahit umalis ako, alam kong mahanap din ulit ako ni Miguel. Tito Berto, tama ka. Kaya huwag ka nang aalis. Kasi kapag umalis ka, ipapawanted talaga kita. Uy, Miguel, umayos ka. Tsaka bakit pa ako aalis? Masaya na ako. O siya, kayong dalawa. Mamaya kakasal ko na kayo. Uy, maganda yan, Don Ramon. Wika ni Miguel. Napangiti na lang ako. Nako, Don Ramon. Sige, ikasal mo na kami. Kahit ngayon na. Wika ako. Matapos kong sabihin yun, may inutusan si Don Ramon sa mga kasambahay niya. May pinakuha siya. At ito, pagbalik ng inutusan niya, isang folder na brown ang dala nito. Tapos may ballpen na inilabas si Don Ramon. Oh, mga bata, dahil magkasama na kayo, pirmahan nyo na to. Teka lang, Don Ramon, ano yan? Wika ni Miguel. Oo nga po, Don Ramon. Ano po yan? Wika ko naman habang si Don Ramon nakangiti lang. Mga bata, ano ba kayo? Alam niyo naman na wala akong asawa at anak. At saka, nararamdaman ko na malapit nang lumubog ang sikat ng araw. Kaya tanggapin niyo na ang regalo ko sa inyo. Mula sa sinabi ni Don Ramon, parang nalungkot ako. Tila ba habilin ng mga sinasabi niya. O siya, pirmahan niyo na to. Kaya ito, di na ako nagdalawang isip. Pumirma na ako agad. Kasi ito yung makapagpapasaya kay Don Ramon. Gagawin ko to. Ganon din naman ang ginawa ni Miguel. At tila ba may alam siya sa nangyayari. Don Ramon, may hindi ba ako alam? Ngumiti lang siya tapos eto, niyakap siya ni Miguel. Naguguluhan ako kasi naman di ko alam kung ano nangyayari. Berto, iho, kapag nawala na ako, sana huwag mong kalimutan na sabihin to sa tatay mo. Mahal na mahal ko siya. At kahit kailan, di nawala ang pagmamahal ko sa kanya. Kasi siya lang ang minahal ko
ng higit sa buhay ko at mamahalin ko hanggang sa huling sandali ng mga oras ko dito sa mundo.